ay exciting mission. Yan ang mission natin, Oo. di ba? Adventure, kumbaga tayo kumbaga thrilling, thrilling yung ating mission kasi ipapakilala natin yung remedyo, yung solution sa problema, at yan ay si Jesus, ang intercessor, at siya yung bridge between God and man. So katulad ni Isaiah, tayo ay tumatayo, we stand before a perfect God and an imperfect world. So tayo tumatayo sa harap ng Diyos, at sa ating paligid ay yung mga tao na hindi perpekto, pero tayo ay merong mensaheng daladala. At ano yun? Ituturo natin yung bridge between them, yung tulay sa Diyos at sa tao. At tayo ay kailangan ipamuhay natin itong mission na ito. At itong mission na ito yung ating highest act of worship. Kaya nga sabi ng angel, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So ang tanong ng Diyos kay Isaiah. Kay Isaiah, sabi niya, sinong ipapadala ko? Send me, Lord. Amen. Send me, Lord. So tayo ay pinapadala ng Diyos dito sa bilang kanyang representative. Representative tayo ng Diyos, ang kanyang kaharian, kasi tayo, we belong to the family of God, citizen tayo ng kingdom of God, at bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, dapat ituro din natin si Jesus. Bakit? Kasi siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Upang sa ganoon ang mga tao ay makapunta sa Diyos Ama na nasa Langit. sa langit, sa kanyang kaharian, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yes. At tayo din, kasama ng mga anghel, tayo ay sumamba ng Holy, 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 the Lord God Almighty. Amen. Praise God. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yun po ang ating panalangin. So, yun po ang ating salita. So, ano po ang respond? Ano bang inyong Response. insight o inyong Brother Jerry. Go ahead, response. natutunan sa ating pag-aaral dito ng Yung mga salita ng Diyos natin na pag-aralan sa oras na ito ay isang napakalaking biyaya sa ating mga tao. Lalo tigit, dumaan ang Pasko, parating na ang bagong taon. At sa ngayon, makikita natin na tayo malakas, may buhay. Salamat sa Panginoon dahil siya talaga ang dapat nating sambahin, kilalanin bilang tagapagligtas ng ating buhay. Walang ibang kaligtasan sa silong ng langit kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga sa John 14:6, ako ang daan, ako ang buhay, walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Jesus Christ. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Siya ang daan. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kung sino mang sa Kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Down to 17, ang sino mang kumilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay maligligtas at hindi na siya hatulan ng Panginoon sapagkat siya ay kumilala kay Kristo Jesus. Siya ang tunay na tagapagligtas, pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya sa panahon sa ngayon, maggulo ang ating bansa, walang ibang pag-asa kundi kay Kristo Jesus lamang. Amen. Yun ang tunay na kalayaan ng ating hinihintay. At sa ating itinatayong kubo na ito, salamat sa Panginoon, dalangin natin na patuloy na ang Diyos ay lumiwanag sa lugar na ito at maraming kaluluwa ang ating ma-encounter at ating mahango mula sa kadiliman tungo sa liwanag kay Kristo Jesus. Amen. Yun ang napaganda natin, pinaka-purpose dito sa ating itinatayong kubol, grupo natin, at lalo tigit sa ating bilang founder, makita sa atin yung liwanag ni Kristo Jesus na nagliliwanag sa bawat isa sa atin.
Yun ang napakalaga, importante sa lahat. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Oh. Salamat ha, Pastor yan, Ikaw naman. Brother George at Brother Ang huling Joy. salita. Salamat sa mensahe na talaga namang si Jesus Christ, wala nang iba na daan ng katotohanan ng buhay. Siya yung bridge para tayong tao at Diyos ay talagang makatawid dun sa kaligtasan. Yes. So, ang sabi na nga niya, John 14, verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa mga, kundi sa magidaw. So, wala nang iba. Wala nang ibang daanan, kundi si Jesus Christ lang, mga kapatid. So, kailangan natin isabuhay ang kanyang salita.